Narinig mo na ba ang tungkol sa mga taong kapag nariyan lang sila, parang kinukuha nila ang lakas mo, nilalaro ang damdamin mo, o nag-iiwan ng gulo saan man sila pumunta? Sa kasamaang palad, ang kasamaan ay hindi lang kwento sa alamat o pelikula. Totoo ito, nandito sa paligid natin at mas nakakabahala pa. Madalas itong kumikilos ng palihim. Pero huwag mag-alala. Sa kaunting pagkaalam, matatanto mo ang mga palatandaan at mapoprotektahan mo ang sarili mo. Hindi nagpapakita ang mga masamang tao na parang may sungay o buntot, pero ang kanilang mga kilos ang nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao. Niloloko nila, winawasak, at ginagamit ang iyong kabutihan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang magandang balita, hindi mo kailangang maging detective para makilala sila. Ang mga sinaunang pilosopong Stoiko tulad ni Marcus Aurelius ay nagbahagi ng walang kupas na karunungan kung paano matukoy ang kasamaan at paano ipagtanggol ang sarili laban dito. Sa bidyong ito, ibubunyag ko ang 10 malinaw na palatandaan na nakikitungo ka sa isang masamang tao. Mga senyales na hindi mo dapat balewalain. Ang mga kaalaman na ito ang magbibigay sa iyo ng lakas upang panatilihin ang kapayapaan ng loob at pangalagaan ang iyong enerhiya. Kaya, simulan na natin at alamin kung paano haharapin ang mundong ito ng may linaw at tiwala. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Numero 1. Palagyang panlilinlang. Sabi ni Seneca, ang taong maraming takot ay maraming dinudukot na panlilinlang. Hindi lang ito paalala kundi babala tungkol sa kapangyarihan ng panlilinlang sa kamay ng mga masasamang tao. Hindi sila umuunlad sa katapatan. Lumalago sila sa pamamagitan ng pagbaluktot ng katotohanan, ginagawang sandata ang kasinungalingan. Naalala ko noong nakatrabaho ko ang isang katrabaho na unang pinaniwalaan ko. Magaling siyang magpuri sa akin sa harap ng iba, na nagpaparamdam sa akin na ako'y kinikilala at pinahahalagahan. Pero sa likod ng mga eksena, nagsimulang magkwento siya ng mga banayad na kasinungalingan. Tahimik na sinisira ang aking trabaho at pinapalaki ang maliliit kong pagkakamali para sa mga tagapamahala. Nang maramdaman kong may kakaiba at nagdesisyong harapin siya, nanatili siyang kalmado at sinabing tinutulungan lang niya akong maging mas mahusay. Naging dahilan ito para magduda ako sa sarili. May mali ba akong ginagawa? Nagsimula akong questionin ang aking kakayahan. Sa totoo lang, hindi niya ako tinutulungan. Itinulak niya ako sa pagiging dependent. Pinapaniwala akong kailangan ko ang kanyang gabay para maging sapat ako. Ganito ang takbo ng panlilinlang. Hindi lang ito nagpapalito sa iyo. Sinisira nito ang tiwala mo sa sarili. Hindi nagtatayo ng relasyon ang mga manlilinlang sa pagtitiwala at katapatan. Sinasamantala nila ang iyong kahinaan para makontrol ka. Sanay silang manghuli sa iyong pagdududa. Pinapaniwala kang sila lang ang nakakaintindi sa iyo at sila lang ang makakapaggabay. Itinuturo ng pilosopiyang Stoiko na ang susi laban sa panlilinlang ay kalinawan at kontrol sa sarili. Ang tunay na mabuting tao ay palaging magtutulak sa iyo patungo sa pagiging malaya at may sariling kakayahan, hindi magpapalugmok sa iyo. Kung may tao sa buhay mo na palaging pinipilit kang sundin siya habang hindi iginagalang ang iyong mga hangganan o sariling kalayaan, malinaw na senyales ito na kailangan mong lumayo. Tandaan ang karunungan ni Epictetus, walang taong malaya kung hindi siya maestro ng kanyang sarili. Sa pagtanggi mong makipagsabayan sa kanilang laro ng panlilinlang, muling binabalik mo ang kontrol sa iyong isipan, kilos at mga desisyon. Ang kalinawan ng isip at kamalayan sa sarili, ang gamot sa kanilang nakakalason na impluwensya.
Hindi mo kailangang makipagtalo o patunayan ang sarili. Basta lumabas ka lang sa kanilang panlilinlang at panatilihin ang iyong kalayaan. Numero 2, maskara ng alindog. Minsan ay pinaalala ni Epictetus na ang mga anyo, gaano man ito kuminang, ay madalas nagtatago ng katotohanan sa ilalim. Naranasan mo na bang makasalamuha ang isang tao na ang alindog ay halos perpekto, na para bang kinuha mula sa isang pelikula? Ang kanilang makinang nanangiti, mga salitang nakakapanatag at kakayahang padama kang espesyal. Parang isang walang kapintasan na palabas lahat iyon. Pero kapag umatras ka at masusing tiningnan, maaaring mapagtanto mong sa likod ng maskarang iyon ay may motibong malayo sa pagiging tapat. Ang alindog, kapag tunay na ginagamit, ay isang magandang bagay. Nag-uugnay ito ng mga tao, nagtataguyod ng tiwala at lumilikha ng makahulugang relasyon. Pero sa kamay ng taong may madilim na intensyon, ang alindog ay nagiging isang mapanganib na sandata. Marunong silang pumatay ng puso mo, ilagay ka sa alanganin gamit ang mga maingat nilang salitang binuo at ipakita ang sarili bilang kaibigan na matagal mo nang hinahanap, ang perpektong kapareha o kahit na isang pinagkakatiwalaang tagapayo. Ngunit ang kanilang alindog ay hungkag, tulad ng makintab na balat na nagtatago ng mapait na katotohanan. Minsan ay pinaalala ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging kulay ng mga iniisip nito. Hindi lang sila nanlilinlang, ginagamit nila ang alindog upang itago ang kanilang tunay na pagkatao, pagiging makasarili, panlilinlang at manipulasyon. Pansinin kung paano sila kumikilos kapag walang nakatingin. Paano nila tratuhin ang mga taong walang maibibigay sa kanila. Maaaring maganda ang mga salita, pero ang mga gawa ang tunay na larawan ng pagkatao. May kilala akong kaibigan na may pambihirang kakayahan na padama sa lahat, na sila'y mahalaga. Nilalasing niya ng papuri ang mga tao. Pinapaniwala silang espesyal talaga sila sa kanya. Pero habang tumatagal, napagtanto kong hindi siya yung taong ipinapakita niya. Ang kanyang mga papuri ay tila may pakana, gamit bilang kasangkapan para makakuha ng kapalit. At kapag wala nang mapapala, mabilis siyang lumalayo. Madalas sinisira ang mga taong dati niyang pinalugod. Paano ka makakawala sa kanilang pang-akit? Huwag balewalain ang mga banayad na babala ng iyong kutob. Kung nakakaramdam ka ng alindog, pero may kakaibang pag-aalala, pagkatiwalaan mo ang iyong pakiramdam, umaasa ang mga mapanlinlang na ito sa iyong kagustuhang balewalain ang mga pulang bandila at maniwala sa ilusyon na kanilang nilikha. Itinuturo ng pilosopiyang Stoiko na ang katotohanan ay hindi kailangang may maskara. Ang tunay na kabutihan ay kumikinang ng kusa, walang pagpapanggap. Kaya, lampasan mo ang makinang na panlabas at hanapin ang katotohanan sa ilalim. Ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang magtago. Numero 3, mga kasinungalingan na walang konsensya. Minsan pinaalala ni Marcus Aurelius na walang dapat gawin kung hindi ito tama at walang dapat sabihin kung hindi ito totoo. Ngunit para sa mga tunay na masama, ang katotohanan ay isang hadlang lamang. Hindi sila nagsisinungaling dahil sa kapabayaan. Nagsisinungaling sila dahil ang panlilinlang ay naging pangalawang kalikasan na nila. Ang kanilang mga kasinungalingan ay hindi basta-basta. Ito ay maingat na binuo. May layunin, maging ito man ay para makakuha ng kapangyarihan, makaiwas sa responsibilidad, o mabago ang iyong pananaw sa realidad. Isipin mo, ang isang kaibigan na palaging nagkukuwento ng mga komplikadong kwento para magmukhang kredibli. Minsan, pinaniwalaan kanyang siya lang ang nagpatakbo ng isang mahalagang proyekto, inaangkin ang buong responsibilidad para sa tagumpay nito. Pero sa masusing pagsusuri,
Bawat dokumento at email na tiningnan mo ay nagsasabing, hindi iyon totoo. Nang tanungin siya, sa halip na aminin, sinisika niya sa hindi pag-intindi sa sitwasyon at nilihis ang atensyon sa mga hindi kaugnay na detalye. Ganito ang paraan ng mga bihasang manipulador. Pinapalito kanila sa iyong alaala at paghatol, dahan-dahang pinapalambot ang iyong pagkontrol sa realidad. Sinasamantala ng masasamang manipulador ang iyong pag-aalinlangan, pinapaniwala kang sila ang mas nakakaalam at sa paggawa nito, kinukuha nila ang kontrol ng kwento. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga. Bagong mga patong ng panlilinlang para itakip ang mga luma. Pero dito nakasalalay ang kanilang kahinaan. Ang katotohanan ay matatag. Hindi kailangang alagaan, samantalang ang kasinungalingan ay marupok, palaging nanganganib na mabunyag. Para maprotektahan ang sarili, magmasid sa mga hindi pagkakatugma. Nagbabago ba ang kanilang mga kwento kapag naipit? Tugma ba ang kanilang mga kilos sa kanilang mga salita? Itinuturo ng pilosopiyang stoiko na ituon ang pansin sa mga kilos. Dahil dito nahahayag ang tunay na pagkatao ng isang tao. Kapag napansin mo ang hindi tugmang pagitan ng salita at gawa, pagkatiwalaan mo ang iyong mga obserbasyon kaysa sa kanilang mga sinasabi. Magtanong, humingi ng linaw at panindigan ang iyong nalalalaman na totoo. Ang pagiging bukas at higit sa lahat ang pagtatakda ng hangganan ay mahalaga. Ang katapatan ay hindi lang pundasyon ng relasyon. Ito ay salamin na nagpapakita ng integridad. At kapag patuloy ang kasinungalingan, huwag mag-atubiling lumayo. Pinaalalahanan tayo ng Stoicism na ang tunay na lakas ay nasa pagmaster ng sarili at paglayo sa mga bagay na sumisira sa ating mga pagpapahalaga at kapayapaan. Kaya, sa susunod na makasalamuha ka ng taong nagsisinungaling nang walang konsensya, manindigan ka. Ituon ang pansin sa kanilang mga kilos at protektahan ang sarili mula sa kanilang sapot ng panlilinlang. Numero 4. Kawalan ng empatiya. Minsan napansin ni Seneca na ang tao ay likas na nilalang panlipunan, hindi ginawa para mabuhay nang para sa sarili lamang. Ang empatya ang tulay na nag-uugnay sa atin, na nagpapahintulot na maramdaman natin ang saya at lungkot ng iba. Ngunit, para sa mga tunay na masama, ang ibang tao ay wala lamang sa kanilang mga laro para sa sariling kapakinabangan. Hindi nila tunay na pinapahalagahan ang iyong kaligayahan o sakit, maliban na lang kung ito ay tumutugma sa kanilang sariling layunin. Ang kawalan ng empatiya ay hindi lang isang depekto sa pagkatao. Ito ay isang malinaw na palatandaan ng isang hungkag na kaluluwa. Isipin mo ito, nakaupo ka sa harap ng isang kaibigan, ibinubuhos ang iyong puso tungkol sa isang pagsubok na matagal mo nang dinadala. Sa halip na suporta, sila'y tumatanggi. Sa tingin mo masama yon. Hayaan mo akong ikwento ang araw ko. Sagot nila, minamaliit ang iyong hina bilang walang saysay. Hindi ito isang natatanging kilos. Ito ay isang pattern. Ang mga taong ito ay hindi handa. O mas masahol pa, hindi kaya. Lumabas sa kanilang sariling interes upang makiramay sa iyong karanasan. Ang kanilang paglayo ay lumalabas bilang malamig na kawalang malasakit o minsan ay tahimik na kasiyahan sa iyong mga kapahamakan na nagiiwan ng kawalan kung saan dapat naroon ang empatiya. Ang empatiya ay hindi lang dapat mayroon. Ito ang pundasyon ng makahulugang relasyon. Kung wala ito, nagiging transaksyonal, paikot-ikot at nakakapagod emosyonal ang pakikipag-ugnayan. Ginagamit ng masasamang tao ang kanilang kakulangan sa empatiya para maisakatuparan ang kanilang makasariling mga layunin. Maaaring magkunwaring mahabagin kung kailan nila gusto, pero makikita ang kanilang kawalang malasakit
kapag bumagsak na ang kanilang maskara. Tulad ng matalinong paalala ni Marcus Aurelius, huwag nang mag-away tungkol sa kung ano ang dapat maging mabuting tao, maging isa na. Kaya ano ang gagawin mo kapag hinarap mo ang ganitong kawalang malasakit? Magtakda ng matibay na hangganan, protektahan ang iyong kapayapaan, at huwag hayaang pahinain ng kanilang lamig ang iyong halaga. Hanapin ang mga relasyon na itinatag sa paggalang at pag-unawa. Mga relasyon na nagtataas, hindi bumabagsak. Palibutan ang sarili mo ng mga taong nagdiriwang sa iyong saya at sumasalo sa iyong lungkot dahil ang tunay na koneksyon ay nakaugat sa empatiya, hindi sa pagsasamantala. Bago tayo lumipat sa susunod na palatandaan, kung nagugustuhan mo ang video, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel kasama ang bell para hindi ka ma-miss sa mga susunod na videos. At kung pareho tayo ng hilig sa ganitong klase ng content, mag-comment ng nakikita ko ang mga palatandaan. Tara patuloy tayong matuto. Number 5. Ang gutom sa kontrol. Para sa isang masama, ang kontrol ay hindi lang isang nakasanayan. Ito ang kanilang lifeline. Gusto nilang dominahin ang lahat ng bagay sa paligid nila, mula sa mga relasyon at mga iniisip, hanggang sa pinakamaliit na desisyon mo. Minsang sinabi ni Marcus Aurelius na ang iyong isipan ay nasa ilalim ng iyong kontrol, hindi ng mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matutuklasan mo ang iyong tunay na lakas. Ngunit, ang lakas na ito ang siyang naisa gawin ng mga mapanlinlang na tao dahil alam nila na ang pagkontrol sa iyong isipan ang susi para kontrolin ang buong buhay mo. Nakilala ko noon ang isang tao na sa una ay mukhang mapagkakatiwalaan. Ang kanilang mga payo ay tila maalalahanin at tunay na nakakatulong. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumilitaw ang nakakabahalang pattern. Nagsimulang magpasok sila ng mga banayad, ngunit mapanirang puna sa mga usapan. Pinagdududahan ang iyong mga desisyon at pinaparamdam sa iyo na kailangan mo ang kanilang gabay para makagawa ng tamang pagpili. Minsan, nung iniisip kong sumali sa isang mahalagang proyekto, pinaniwala nila akong hindi ako kaya at hinihimok akong hayaan silang mamuno. Noon, sumunod ako dahil pinaniwala nila akong hindi ko kayang pagkatiwalaan ang sarili kong paghatol. Sa pagtingin sa nakaraan, malinaw na gusto lang nila akong kontrolin upang hindi ako lumampas sa kanila. Ang mga taong ganito ay hindi lang gustong impluwensiyahan ang iyong mga kilos. Layunin nilang dominahin ang iyong mga iniisip at emosyon. Ginagamit nila ang guilt, kahihiyan, o matatamis na salita para gawing dependent ka sa kanila. Hindi sila interesado sa iyong pag-unlad. Ang kanilang layunin ay panatilihin kang nakakapit sa kanila. Sa pagdaan ng panahon, magsisimula kang magduda sa sarili, sa kakayahan mo at sa iyong halaga, kaya unti-unting nauubos ang iyong kalayaan. Matalinong sinabi ni Epictetus na ang kalayaan ang tanging karapat-dapat na layunin sa buhay at nagmumula ito sa pagtanggi na kontrolin ng mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Alam ito ng mga mapanlinlang na tao, kaya't gagawin nila ang lahat para ikulong ang iyong isipan. Ngunit hindi mo kailangang mabuhay ng ganoon. May karapatan kang tanggihan ang kanilang mga laro. Tanungin ang sarili, ayon ba ito sa aking mga pagpapahalaga? At gamitin ang tanong na iyon bilang gabay sa iyong mga desisyon. Ang pagiging malaya sa sarili ang pinakamalakas na kapangyarihan na taglay mo at hindi ito pag-aari ng sinuman na kunin mula sa iyo. Ipinaalala sa atin ni Marcus Aurelius na ang kalidad ng ating mga iniisip ang nagdidikta ng kaligayahan sa ating buhay. Huwag hayaang baguhin ng iba ang iyong realidad o pasinungalingan ang iyong halaga. Pangalagaan ang iyong isipan. Ito ang simula ng tunay na kalayaan.
Ang mga tunay na nagmamalasakit sa iyo ay hindi kailanman susubukang kontrolin ka. Sa halip, bibigyan ka nila ng kapangyarihang gumawa ng sarili mong mga desisyon at umunlad sa sariling paraan. Kaya tumindig ka ng matatag. Panindigan ang iyong sarili at hayaang ang iyong isipan ang maghatid sa iyo sa kalayang karapat-dapat sa iyo. Number 6. Mga laro ng pagsisi at pag-iwas. Matalinong napansin ni Seneca na mas madalas piliin ng mga tao ang tiwala kaysa hatol. Dito niloloko at pinagsasamantalahan ng mga mapanlinlang na tao ang kanilang kapakinabangan. Sa halip na akuin ang responsibilidad, umiwas sila rito sa pamamagitan ng paggawa ng mga kwentong inilalagay sila bilang mga biktima sa bawat sitwasyon. Sa pagsisi sa iba at pag-iwas sa pananagutan, hindi lang nila naiiwasan ang mga kaparusahan, kundi na ililipat pa nila ang bigat ng responsibilidad sa iba ng may nakakabahalang husay. Ayon kay Seneca, matibay ang katotohanan kahit walang paliwanag. Samantalang ang mga kasinungalingan ay laging nangangailangan ng masalimuot na mga kwento para mapanatili ito. Isipin mong nakakasalamuha ka ng taong palaging umiwas sa pananagutan. Sa tuwing may mali, ayaw nilang aminin ang kanilang pagkakamali at sa halip, ikaw o ang mga panlabas na pangyayari ang sinisisi. Minsan, nagtrabaho ako sa isang mahalagang proyekto kasama ang isang matalik na kaibigan. Nang nagsimulang magkaproblema, imbis na aminin ang kanyang mga pagkukulang, mabilis siyang pumuna sa paraan ko ng pag-organisa na nagdulot sa akin ng pagdududa kung ako ba ang problema. Ang mas masama pa rito ay ang banayad niyang tono, na parang nagbibigay lang siya ng makabuluhang puna. Pagkatapos ng maraming beses, napagtanto ko na niloloko ako para akuin ang lahat ng mga pagkakamali. Eksperto ang mga taong ito sa paggawa ng mga kwento na binabaluktot ang realidad at nilalabo ang iyong paghatol. Inamanipula nila ang emosyon mo, pinaparamdam sa iyo ang guilt kahit sila ang may kasalanan. Umaasa sila sa iyong pagiging sensitibo at pagtitiwala para likhain ang isang kwento kung saan palagi silang biktima at ikaw naman ang nagiging salarin. Pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius na ang katotohanan ay matibay ng mag-isa. Kapag hinarap mo ang ganitong mga tao, mahalagang manatiling objektibo at huwag hayaang ang emosyon ang magdikta ng iyong reaksyon. Manatili sa mga katotohanan at huwag mag-atubiling kwestiyonin o kontrahin ang mga maling paratang kapag sinusubukan nilang ilipat ang sisi. Kalma, ngunit matatag na humingi ng linaw. Ang ganitong paraan ay hindi lang nagpoprotekta sa iyo mula sa kanilang mga laro ng pagsisi, pinapalakas din ito ang iyong sariling integridad. Para harapin ang ganitong mga tao, magtakda ng malinaw na mga hangganan at tumangging makisali sa mga psikolohikal na laro nila para takasan ang responsibilidad. Sa halip, manindigan sa iyong katotohanan, siguraduhin hindi nila magagawang manipulahin o baluktutin ang realidad. Ang integridad at pananagutan ay mga tanda ng matatag na pagkatao. Kapag may isang tao na palaging tumatangging akuin ang responsibilidad, lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Trabaho mo ang pangalagaan ng iyong kapayapaan at iwasan ang kanilang mga laro. Ang mga tila maliit na kilos tulad ng mapanuyang mga biro, pagtawa sa kapalpakan ng iba, o isang mapang-uyam na ngiti sa pagmasid sa pagkabigo ng iba ay maaring mukhang walang epekto, pero sa paglipas ng panahon, ipinapakita nito ang tunay na pagkatao ng isang tao. Hindi sila naghahanap na umangat sa pamamagitan ng sipag o karangalan kundi sa pamamagitan ng pagsisira sa iba. Minsan, may kaibigan akong natutuwa tuwing naibabahagi ang mga pagkakamali ng iba nang may kakaibang kasiyahan. Isang araw,
Tumawa siya nang biglaang napagalitan ng isang katrabaho sa opisina. Sa una, inisip ko na ito ay kawalang interes lang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na ito ang paraan niya para maramdaman ang kapangyarihan. Sa halip na magbigay ng suporta o malasakit, pinalalaki niya ang hirap ng iba para magmukhang higit siya. Sabi ni Seneca, walang taong mas malungkot kaysa sa hindi kailanman humarap sa pagsubok. Ngunit para sa mga ganitong tao, ang pagsubok ay hindi leksyon, kundi kasangkapan. Ang kanilang kaligayahan ay hindi nagmumula sa mga makabuluhang tagumpay, kundi sa panonood ng pagkakadapa ng iba. Sila'y naninira ng reputasyon o sadyang nananakit upang pakainin ang kanilang ego. Sa ilalim ng pag-uugaling ito ay nakatago ang malalim na insekuridad. Kailangan nilang magdusa ang iba para gumaan ang kanilang loob. Ngunit ang pansamantalang kasiyahang ito ay isang maskara lamang sa kanilang panloob na kawalan. Para labanan ang mga ganitong tao, itinuturo ng pilosopiyang stoiko ang kahalagahan ng pagprotekta sa sariling halaga at pagpili ng mga relasyon na nagpapalago sa iyo. Kilalanin ang mga palatandaan, ang kanilang kawalang interes, ang kanilang kasiyahan sa paghihirap ng iba, o ang kanilang pagtutok sa mga pagkakamali upang maramdaman ang pagiging higit. Lumayo sa mga taong pakiramdam mo ay mas mataas kaysa sa iyo sa pamamagitan ng pagsira sa iyo dahil bawat sandali na kasama sila ay nagkakahalaga ng kapayapaan at pagpapahalaga mo sa sarili. Palibutan ang sarili ng mga taong nagtataas sa iyo. Mga tao na ipinagdiriwang ang iyong paglago sa halip na ibaba ito. Number 8. Ang pag-iisa bilang sandata. Sabi ni Marcus Aurelius, ipinanganak ang tao upang magtulungan. Ang ating lakas ay nasa pagkakaisa, mga pinagsasaluhang karanasan at sa pagtaguyod ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Ngunit, ang mga masamang loob ay naghahangad sirain ang likas na kaayusang ito. Isa sa kanilang pinakamabisang sandata ay ang pag-iisa. Sa pamamagitan ng paghihiwalay sa iyo mula sa mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan o mga grupo ng suporta, dinudurog nila ang iyong emosyonal na lakas at ginagawang mas madali kang kontrolin at manipulahin. Mayroon akong kaibigan na noong una ay mukhang tunay at maalaga. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang magbigay ng mga bahagyang negatibong puna tungkol sa mga taong malapit sa akin. Hindi ka talaga tinatrato ng maayos ng pinakamatalik mong kaibigan. Sabi niya ng seryoso, o hindi ka naiintindihan ng pamilya mo tulad ng pagkakaintindi ko sa'yo. Sa una, hindi ko pinansin ang mga sinabi niya dahil inisip kong nag-aalala lang siya para sa akin. Pero habang tumatagal, dumami ang mga komentaryo niya na nagtanim ng pagdududa at unti-unting inalis ako sa mga relasyong palaging naging pinakamalakas kong sandigan. Ang paraan niya ay banayad, pero may kalkuladong layunin. Epektibong inihiwalay niya ako sa mga taong pinakamahalaga sa akin. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadyang taktika ng mga toxic na tao upang maghasik ng insekuridad at kumbinsihin kang sila lang ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Kapag lalo kang na-isolate, mas lumalawak ang kontrol nila sa iyo. Pero ito ang ayaw nilang mapagtanto mo. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa koneksyon, mga tunay at matibay na relasyon. Ang pagkakaisa ang pundasyon ng tibay ng loob. Kung mapapansin mong nagsisimula kang makaramdam ng pag-iisa o pagkakalayo sa mga mahal mo sa buhay, huminto sandali at magmuni-muni. Balikan ang sitwasyon, pagkatiwalaan ang iyong kutob, at huwag mag-atubiling lumapit sa mga taong tunay na mahalaga sa iyo. Makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya, at malalapit na kaibigan. Sila ang pundasyon na nagpapanatili sa iyo sa tamang landas
kahit na tila magulo ang buhay. Pinapaalala sa atin ng pilosopiyang Stoic na hindi tayo nilikha para mamuhay ng nag-iisa. Bahagi tayo ng isang mas malawak na komunidad. At dito, sa tunay na relasyon, nakasalalay ang ating tunay na lakas. Number 9. Nakasalaming inggit ang inggit ay isang lasong emosyon, ngunit lalo itong mapanganib kapag nakabalot bilang malasakit o mabuting hangarin. Paalala ni Seneca na ang inggit ay parang ulcer ng kaluluwa. Sa mga nagtatago nito, bihirang ang kanilang payo o atensyon ay tunay na naglalayong itaguyod ka. Sa halip, ito ay dinisenyo para unti-unting pahinain ang iyong kumpiyansa. Hindi matiis ng mga ganitong tao ang kaligayahan o tagumpay ng iba. Nakabalot sa tila kapake-pakinabang na payo o papuri, nagtatanim sila ng mga binhi ng pagdududa tungkol sa iyong halaga. Mayroon akong kaibigan na palaging mukhang lubos na interesado sa aking mga nagawa. Nang matapos ko ang isang malaking proyekto na labis kong ipinagmamalaki, sinabi niya, "Maganda yan, pero siguro sa susunod ay kailangan mo pang pag-igihin para maabot ang mas mataas na antas." Sa una, inisip kong totoong payo iyon, ngunit ng pag-isipan, may bahid ng palihim na pang-iinsulto sa kanyang tono. Hindi para itaguyod ako, kundi para paliitin ang aking nagawa. Ang tila walang sala niyang puna ay sa katunayan ay paraan para pakiramdamin akong hindi pa sapat. Ang mga ganitong peking papuri ay kadalasang halo sa mga pahayag na palihim na pumapahina sa iyo. Hindi ka bibigyan ng matapang na atake ng isang inggitin. Sa halip, nagtatanim sila ng maliliit na pagdududa sa iyong isipan. Pinapaisip kang hindi mo kakayanin o hindi ka karapat-dapat sa tagumpay. Maari nilang sabihin, "Magaling ang ginawa mo pero huwag masyadong mag-excite. Lagi naman may puwang para sa ikagaganda." O kaya, "Ang galing niyan, pero may narinig akong may ibang gumawa rin ng pareho at mas maganda ang resulta." Ang ganitong asal ay hindi malasakit ni mabuting hangarin. Ito ay matalinong taktika para ibaba ka sa kanilang antas. Hindi nila kayang ipagdiwang ang iyong liwanag dahil mas lalong lumalabas ang kanilang sariling kadiliman. Ayaw nilang makita kang umunlad. Gusto nilang paliitin ka para hindi ka na maging banta sa kanila. Tinuturuan tayo ng pilosopiyang Stoic na pagkatiwalaan ang ating kutob. Kapag may naramdaman kang kakaiba sa papuri o payo ng isang tao, pakinggan ang damdaming iyon. Siyasatin ang tunay na layunin sa likod ng tila walang sala niyang mga salita. Ang isang tunay na mabait ay itataas ka, pupurihin ng buong puso at hihikayatin kang magpatuloy. Sa kabilang banda, ginagamit ng inggitin ang kanilang mga salita bilang kasangkapan para kontrolin ang iyong emosyon at pahinain ang iyong kumpiyansa para maprotektahan ang sarili. Magtakda ng malinaw na hangganan at huwag hayaang ibaba ng sinuman ang iyong halaga.